Game. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, okay, meron pong bali-balita dito na makakaroon na po ng arrest warrant si Bato. Si Bato na! Sabihin na nga natin si Bato. Maganda yung watch. Bumili ako ng... talaga? Maraming salamat ha. Bumili si Ma'am Joan po ng watch, di ba? Okay. Maganda daw, ayan ha. Meron tayong tawag nito? Testimonial evidence. Testimonial evidence no na maganda po yung relo ni Mike. Okay. Ay, Diyos mio, si Mike vlogger pala. Si Mike Cervera. Ano ka ba? Mike Abi ba? Si Mike Abi ba iniisip ninyo? Okay, sige na nga. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga babayan, may bali-balita po ngayon na lalabas na po yung arrest warrant po ni Bato. At ang nintay na lang pala dito is yung unang hearing nga po, supposed to be, no, ni Digong sa ICC sa September 23. So, malinaw mga kababayan, no, na ito. No? Ang malinaw dito, meron pong arrest warrant na paparating. At babase po yung ICC sa mangyayari po sa hearing ni Digong sa September 23. Para mapaliwanag natin ito ng maayos, ito explain natin. Okay? So ito, no, binalita po ito ni Christina Conti, ni Babe. Babe yan eh. Oh. ICC warrant versus Duterte allies makaraan September 23 hearing, sabi po ni Christina Conti, no? Baka after September dahil maraming impormasyon na lumabas sa September. Depensa niya ni Duterte maaring may makuha pa ding impormasyon. Okay. So ngayon mga kababayan, tandaan po natin no, na pag si Digong nga po humarap po sa ICC sa September 23, hindi na po pwede yung ginagawa po ni Digong na pumatay ako ng tao. Huliin ninyo ako. Tulad nung ginawa niya nga po sa Senate at sa House. Na ito si Bato death squad. Siya death squad. Dahil sila mamamatay tao. Ako mamamatay tao. Hindi niya na pwedeng gawin yun. Kasi pag ginawa niya yun, putang nakulong siya sigurado. Di ba? Hindi ubra po yung ginawa ni Digong. Di ba? Yung ginawa ni Digong sa Senate. Hindi po magagawa ni Digong yun sa ICC. So ngayon mga kababayan, ang hinihintay po ngayon dito para po lumabas po yung arrest warrant po, yung hearing po ni Digong. Depende po ito sa mga sasabihin po ni Duterte. Tandaan niyo mayroon pong posibilidad na ilaglag ni Digong si Bato. Tingnan niyo interesting to. Tingnan niyo sabi niya pa dito. Maaaring maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa mga di umano'y kaalyado ni dating Pangulong Duterte sa kasong crimes against humanity na kinakaharap ng huli sa International Criminal Court. Ayon kay Christina Conti. Ayon kay Conti, posible ito mangyari pagkatapos ng confirmation of charges, hearing laban kay Digong na gaganapin sa darating na September 23 dahil maaaring may makuha pa ng impormasyon ang prosecution sa magiging depensa ng dating Pangulo sa pagdinig. So ngayon, posible pong kumuha ng mga ebidensya laban po sa mga kasabot ni Digong, depende po sa magiging testimony po ni Digong mismo. So paano? Ganito Example lang naman. Paano pag sinabi po ng pag tinanong si Digong, ikaw ba ang nagpapatay sa 30,000 na katao? For example lang yan Syempre, si Digong di aamin yan. Pag umamin yan, hindi kulong na siya, tapos ng usapan, wala nang kaso, putang na. Nagbayad ka pa ng milyon, tapos aminin mo rin pala. Sipin niya yan, di ba? Ano kaya, ganun kaya ginawa ni Digong, no? Nung tinanong siya, ikaw ba ang nagpapatay sa libo-libong mga Pilipino? Yes, sir. Ako ang nagpapatay dyan. Death squad ako. Yan, si Bato, death squad yan. Yan, death squad yan. Walang yan tanga no? Walang yan. Gumastos si Sara ng hundred of millions of pesos para kay Kaufman, tapos aminin mo lang. By the way, mga kababayan, sige, continue tayo, no? Paano kapag for example nga, tinanong si Digong,
na ikaw ba ang nagpapatay sa mga libo-libong mga Pilipino? Syempre si Digong po hindi po aamin yan. Hindi yan naamin eh. Oh, hindi po ako nagpapatay diyan. Oh. Pero may namatay. Oh. So, ibig sabihin nun, hindi ako nagpapatay diyan. Meron ako inutusan. At hindi yan ang utos ko. Oh. O pwedeng ganon. So, posible pong sumabit talaga si Bato. Depende po sa magiging testimony nga po ni Digong. O, di ba? So, tinan nyo pa to, ha? O. So, ito. Yung interview nila pala ni Cristina Conti para mas malinaw. Siya na lang mag-explain. O. Ito ba yun? Sige, ito ata yun eh. Sige. Ba't ganun? Ang tagal-tagal naman na. Di ba inaasahan ng marami na magkakaroon na ng panibagong warrants dun of sa arrest? mga Oo, dun sa mga ibang mga sabihin na nating persons of interest. Wala pang doon lumalabas hanggang ngayon. Ako nga, di ba, meron ako dati pang sinasabi kay Senator Bato. Pero, pwede kasi nagpo-focus yung prosecution. So, isang team, kumbaga yung prosecution, ang nagtatrabaho niyan. Para to arrest ng iba, kasi sabay pa rin ang investigation, tuloy pa rin, bukas pa rin yun. Oo. Sa sitwasyon sa Pilipinas, at may kaso din dun sa Pilipinas, lalaban kay Duterte. Ang iniisip ko, kung kunyari, nagpo-focus sila ngayon sa September, at kumbaga sinisintin yung charges, ay siguro baka after September, dahil maaring maraming informasyon na lumabas sa September. Di pagkatapos noon, parang, yun pala, umaamin. Depende din, kasi kung sa hearing, sabihin ni Duterte, hindi naman ako yan. Si ano yan? Diba? Yun yung sinasabi Sa ko. depensa niya. Diba? Kasi mga kababayan, paano sasagutin ni Duterte, yung mga aligasyon sa kanya ng patayon kung may namatay? Naku, yung point. For example kayo, pag kayo tinanong kayo ng ICC, bakit may mga namatay? Sino nagpapatay? Paano pa sinabi ni Digong? Wala akong alam dyan. Hindi ako gumawa niyan. O sino gumawa? Di ba? So Bato, lagot ka. Nanganganib ka. Walang yan, baka maging scapegoat yun ni Digong. Ayaw nyo nun, makasama kayong dalawa dun. Di ba? Kung yung point ni Cristina Conti? Depende din, kasi kung sa hearing, sabihin ni Duterte, hindi naman ako yan. Si ano yan? Di ba? Yeah. Sa depensa niya, maaaring may makuha pa ding informasyon. Posibleng nag-titimpla itong prosecution. Ito. Paano pag sinagot ni Digong ito? Paano pag sinagot ni Digong to? Di ba? My order is to protect my people. I'm not guilty. So, sino nagpapatay? Sinong pumatay? Sino pa nga ba? Hindi si Bato. Di ba? So, kung kailan magsusumite ng warrant of arrest. Okay. Which brings me to the question, Attorney Conti, na kung halimbawa lang, for the sake of discussion, magkaroon na nga ng ibang warrants and therefore, halimbawa, mayroon ng yung mga akusado, isa o dalawa, napunta na sa dahig, ano? Paano sila lilitisin? Individually or as a group? Sa ngayon, mukhang individually. Kasi hindi magkasabay. Kumbaga, timing ng dalawa. Nauna ng bihamak yung kay Duterte. Pero, depende din yan sa prosecutor kung sasabihin niya na, parehong-pareho naman yung insidente. Kaya po, pagsasabayin namin. Pero usually, magkakahiwalay talaga. Yun yung parang default. Diba? So, yun, no? So, ngayon, mababayan, napaka-interesting po at kailangan po nating abangan kung ano po yung mangyayari po sa confirmation of charges nga po ni Digong sa ICC sa September 23. Kasi po, posible nga po na kasi isipin niyo lang, yung mga sasabihin po talaga ni Digong dun po sa confirmation of charges nga po sa September 23, pwede po itong ano na yan magiging binding na po yun papako na po yun ito na yun So kung ano mang sabit ang gawin nga po ni Digong, madadamay po yung iba dito.
O, di ba? By the way, mga kababayan, no? Syempre, alam naman po natin, no, na ang isa po talaga, sa unang-una po talaga arestuin dito si Bato. No? So, sabi dito, no, syempre, no, ang ginawa nga po dito, no, itong palusot ni Bato, Duterte house arrest sa Dahig. Di ba? Pagkasaming niyain ng mga bobong senador, no, na sina Bongo, Bato de la Rosa, Robin Padilla, ang isang resolution na naghihikayat sa gobyerno ng Pilipinas na manawagan sa interim release ni dating Pangulong Duterte sa ICC at isailalim ito sa house arrest arrangement sa The Hague, Netherlands. Okay. So ang gusto nga po dito ni Bato, Bongo, tsaka ni Robin, no, na magkaroon na lang daw po ng house arrest si Digong. Pinunto ng mga senador na nangangailangan ng humanitarian considerations, putang ina talaga, no. Ang dating Pangulo, dahil sa kanyang edad, kalusugan at isolation mula sa pamilya. Okay. Gago rin no? Tingnan nyo Ang gusto daw ni Bato, magkaroon daw po ng humanitarian considerations. Walang yan na yan. Yung mga namatayan, ano yun? Hindi ba nila kailangan ng humanitarian considerations? Gago rin no? Alam mo dyan ako naiinis talaga Diyan talaga ako naiinis na kinakampihan pa talaga yung suspect sa biktima. Sobrang naiinis po talaga ako dyan. Ako ba sa mga to, no? Sa batas, walang edad-edad. Tama, sa batas, walang edad-edad. Ginawa nyo yan So, bukod nga dyan mga kababayan, no, syempre, yung napag-usapan na nga rin po natin kanina, yung tungkol nga rin po doon sa paggawa nga po nung batas nga po ni Amy Marcos na pagban nga po sa ICC. Di ba? So, ayan, gumagawa na po ng paraan itong mga taga-suporta ni Digong para nga lang po talaga mapigilan or mapauwi nga po itong si Digong sa Pilipinas. At syempre, ito house arrest, no? So, ngayon, mga kababayan, no, ang point natin dito, no, si Bato pa talaga gumawa ng batas na yan. No, na ang tawag nga dito, no, self-serving. Kasi nga po, kasama po siya sa mga arestuin, tapos siya rin po yung gumagawa ng batas para mapigilan din po ito. Actually, dapat nga isama natin si Robin Padilla kasi sumusobra na po ito Muslim pa naman, di ba? Tapos ngayon, di ba dapat ang Muslim, di ba pro-peace? Pero bakit hindi po natin ito nakikita po kay Robin? And by the way, no, sabi pa nga ni Bato dito, ito pa malupit. No? Senator Bato de la Rosa says he's considering going to hiding or seeking refugee in the Senate for the long time if the International Criminal Court orders his arrest. Ayan So umamin si Bato mga kababayan, no? Na si Bato daw po ay magtatago sa loob po ng Senado. Kung makikita natin, may glimmer of hope na yung Supreme Court ay talagang paninindigan niya yung kanyang pagiging independent. I will evaluate, he says. De La Rosa, former National Police Chief and implementer of the bloody drug war, has a pending petition seeking to stop the government cooperation with the ICC. He adds while he's willing to join former President Rodrigo Duterte at The Hague detention facility, he may not be of any use to his former boss there. Tingnan niyo sabi po natin ni Bato, no? Tingnan niyo, gago rin talaga to no? Sabi natin ni Bato mga kababayan, no? Nasasama niya raw po si Digong sa ICC pag inaresto. Pero nung na-aresto na si Digong, sabi niya, ayoko na. Walang yaka Batokano mo. Dapat sa'yo batukan Dapat po si Bato mga kababayan, dapat to batukan. Tignan niyo napaka-inconsistent. Yan si Digong. Si Digong. Pag yun na-aresto. Nasamahan ko siya doon sa kulungan. Didala ang kupit niya. Sabi niya gano'n, Tapos ngayon nung na-aresto na, ayaw niya na raw. Magtatago na lang daw po siya sa Senado. Actually, mga kababayan, ganito yun si Bato po kasi alam niya si Bato po kasi hindi siya pwedeng arrestuin sa loob ng Senado. Kasi meron po siyang immunity sa loob. 'Di ba?
Si Bato po, meron po siyang immunity sa loob po ng Senado. So, paglabas ng Senado, pero siyang hulihin doon. So, habang lumabas po yung arrest warrant po ni Bato, kung lalabas nga ito after ng September, so ang gagawin nga po ni Bato, magtatago po siya sa Senado. Ng ilang taon. Ilang taon siya magtatago doon, mukha kang tanga. Isipin mo putang ina ka, doon ka kakain, doon ka matutulog, doon ka magtatrabaho, doon ka tatae. Putang ina. So ngayon, pabigat ka pa sa pamilya mo ngayon. Well, sumusweldo ka naman bilang senador, pero syempre, di ba, babaunan ka ng pagkain, dadalan ka ng mga damit, di ba, maglalaba ka doon, di ba? So pabigat ka pa. Akala ko ba matapang? Wala pala to, no? Yung tapang lang pala nito, hiram lang pala kay Digong. So yun nga yung tanong dito. Sige, sabihin na nga natin, di ba? Sige, gamitin mo, abusuhin mo, exploit mo yung karapatan mo ng immunity po sa loob ng Senado. Hanggang kailan? Hanggang kailan ka doon? Doon na siya titira. Paano titira? Titira o titira? Nga, no? Paano pag nakalabit si Macy's? Doon din kayo, doon nyo rin gagawin sa loob ng Senado. Ginawa nyo pang sogo yung Senado. Di ba? Hindi sa pamabastos Kasi ano yun human nature yun Paano kapag nangailangan si Mrs. Paano yun? Di gagawin yung sogo yung Senado. Parang nakakadiri ito, men. Di ba? So, bababuhin niya po yung Senado. Ganun, bababuhin niya po. Okay rin. Pwede rin naman kasi may ano naman doon. May CCTV. Di ba? Makakaroon ng sex video si Bato. Walang yan na to, no? So, ngayon. So ito pa malupit na sabi nga po ni Bato de la Rosa mulls hiding not surrendering to ICC. Diba? Senator Bato de la Rosa on Wednesday said he is considering hiding and not surrendering in the event of authorities implement a warrant of arrest issued by the International Criminal Court against him. So actually mga kababayan, tandaan po natin, ako naniniwala po ako na mahuhuli po ito si Bato. Pag lumabas po talaga yung arrest warrant, parang ginawa po nila kay Digong. Baka yung commander ng PNP sa field pinapauna ang mga tao lulusob, nakatago yan sa APC sa likod, no. Then by the way, mga kababayan, ako naniniwala naman po talaga ako, 'di ba, na na conjugal visit. So actually mga kababayan, ako po naniniwala naman po ako na maaresto po si Bato. Tandaan po natin si Digong nga po napagplanuhang arestuin si Bato pa kaya. 'Di ba? Tingnan niyo Naalala niyo ba nung naaresto si Digong? Sobrang planado po noon kasi tandaan po natin na si Digong po naaresto po sa airport. No? Mas madali pong arestuin si Digong sa airport kaysa po doon po sa Davao. Kasi po sa Davao po inaresto si Digong, magkakagulo. Pero kung sa airport mga kababayan, yan yung airport para international international territory po yung airport ng kababayan, lalo na kapag nasa loob ko na ng terminal. So ganun po. Kung si Digong nga po na aresto, si Bato pa kaya. Ako naniniwala po ako na pagpaplanuhan po ng malupit po yan, Nino, ni General Torre. Yan. Di ba? So si General Torre pwedeng maging senador yan, di ba? Ayun. So yun mga babayan, so kayo po, kayo ba, naniniwala po ba kayo na posible nga pong makadagdag nga po sa ebidensya yung magiging testimony nga po ni Digong sa ICC? Kayo po ba, naniniwala din po ba kayo na posible rin pong ilaglag na po ni Digong si Bato sa ICC para po protektahan po yung sarili niya? Tingnan natin, di ba?
So yan, no? So, naniniwala din po ba kayo na na lalabas yung arrest warrant ni Bato after ng confirmation of charges sa September 23. Yan. So, pa-comment na po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan, no? So, silipin ko lang to, no?